ginamit niya ako. But I made him regret it. Bago natin simulan ang kwento, baka naman pwedeng i-like at i-subscribe mo muna ang channel namin. Malaking tulong yan para mas makagawa pa kami ng ganitong content. Salamat at tara, simulan na natin. 26, female, was in a relationship with Paul. 27, male, for 2 years. He was charming, sweet, and always knew the right words to say. At first, I thought I hit the jackpot. He was everything I wanted, or so thought, because in reality, he never loved me. He only used me. Looking back, I should have known. He never spent money on dates. Lagi akong naghahanap ng restaurant, ako pa madalas ang nagbabayad. Lagi niyang sinasabing kihirap siya sa pera, pero may bago siyang sapatos at gadgets. He borrowed money but never paid it back. At ang pinaka-worst, he convinced me to invest in AT business with him. I gave him 150,000, yun the entire savings. He promised it was a sure win. He even said, pag nag-succeed to, tayo na ang next power couple. Tabibip ina, ginamit niya lang ako. One night, habang nasa bahay niya ako, napansin kong may nag-text sa phone niya. Babe, kailan tayo magbabakasyon? Sana soon na. Miss na kita, babe. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang phone niya at binuksan ang messages. And what a soul destroyed me. Paul had another girlfriend. No, he had Tiga. Isa sa kanila ang nagbayad ng motor niya. Yung isa naman, binibigyan siya ng weekly allowance. And me? Ako ang naging investor niya. Para siyang scammer na maraming biktima. Hindi ako nagpakita ng galit. Nagpanggap akong walang alam. For 2 weeks, I played the perfect girlfriend. I even asked him if he needed more money. Paul, being the greedy bastard he was, asked for 50,000 more. I said yes. Pero may mas malaking plano ako. First, I collected everything screenshots na messages niya sa ibang babae bank transfers proving na ginagamit niya ako conversations with his other girlfriend. Second, I sent everything to his boss. May under-the-table deals siya sa work. The next week, he got fired. Third, I exposed him on social media, posted everything. Nilaglag ko siya sa pamilya niya, nilaglag ko siya sa lahat ng kakilala namin. And last, I took back what was mine. Yung 50,000. Hindi ko binigay, sinabi ko sa ibang babae na ginagamit lang sila. Iniwan siya ng lahat, sabay-sabay. His life fell apart. He lost his job. He lost his women, his reputation. Wasak na wasak, and the best part, his family forced him to pay back the money. At first, he acted tough. Pero after a few weeks biglang nagmakaawa. One night, may natanggap akong text. Paul, please, baby, let's talk. I miss you. I'm so sorry. Please give me another chance. Paul, kung gusto mo, luluhod ako sa harapan mo. Paul, I can't live without you. I'll change, I swear. I ignored him. Pero nung hindi siya nakakuha ng sagot, nagbago ang tono niya. Paul, putangina ka. Sinira mo buhay ko. Mag-ingat ka, ha? Baka may mangyari sa'yo. Paul, akala mo tapos na to. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Paul, you think you won? Babagsak ka rin. Tingi na, biglang naging delikado. At first, hindi ko pinansin, hindi ako natakot. Akala ko bluff lang. Paul was desperate. Alam kong gusto lang niyang manakot, kaya hindi ko siya pinansin. But then he started showing up at my house. Gabi-gabi may kumakatok sa gate ko. Minsan, tinatawag niya pangalan ko sa labas. Kapag hindi ko pinagbuksan, mas lalong nagwawala. One night, nagising ako sa lakas ng kalabog. Paul X banging the in my door. Paul, alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo. I froze. Hindi ko alam kung ano nang gagawin. Hindi ako lumabas. Pinatay ko lahat ng ilaw at nagkulong sa kwarto. Pero hindi siya umalis. For hours, nandun lang siya. Paul, buksan mo to, putangina. Mag-usap tayo. Paul, kung hindi mo ako kakausapin, may masama talagang mangyayari. Paul, ikaw rin, baka magsisi ka. Sinubukan kong tawagan ang mga kaibigan ko, pero takot silang makisali. No choice ako. I called Div's cousin, who lived nearby, and within 20 minutes, dumating siya kasama ang mga tanod, the barangay intervention. The moment nakita ni Paul na may paparating na tanod, bigla siyang tumakbo, pero too late na, nahuli siya sa kanto. The aftermath, Paul was brought to the barangay hall. I showed them the text threads and videos ng pagwawala niya sa labas ng bahay ko. And you know what happened? Pinatawag ang pamilya niya. Alam mo nang sinabi ng nanay niya?
False mom, wala namang masamang intensyon anak ko, mahal ka lang niya masyado. Putangina, mahal. Ganito magmahal. Hindi na ako pumayag na makipag-areglo. I filed a restraining order against him. His life now. And miserable mess. Walang trabaho, iniwan ng pamilya, nilalayuan ng lahat, walang babalikang babae, at ako. I moved on. I built in my own business. At tuwing may bagong blessing na dumadating sa akin, alam kong siya stuck sa impyerno ng sarili niyang gawa. Di ko ginamit ako for money, may iba pang babae. I gathered proof, exposed him, got him fired. Lahat ng babae iniwan siya. Nagmakaawa siya, pero nung hindi ko pinansin, tinakot ako. Sinundan ako sa bahay, kumatok ng kumatok at nagwala. Nagpatwag na ng barangay ang kapitbahay. Nahuli siya at ngayon, miserable ang buhay niya. Moral lesson. Huwag kang magpagamit, pero kung lolokohin ka, make sure ikaw ang huling tatawa. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana nag-enjoy kayo at may napulot kayong aral. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod naming mga videos. Maraming salamat sa suporta, at kita-kits sa next upload.